Mga ka-sports, malinaw na. Nagbigay na ng opisyal na pahayag si Team Cone tungkol sa sitwasyon ni Kai Sotto at Mike Phillips o mas kilala nating Motor Mike. Ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit wala sila sa kasalukuyang window? At ano ang ibig sabihin nito para sa future ng Gilas? Pero bago natin himayin yan, subscribe, like at share muna para lagi tayong updated sa pinakamainit na balita sa mundo ng basketball. So mga sports, sa patuloy na pahayag ni Coach Tim Cone, malinaw na wala siyang sama ng loob kay Kai. May kumakalat na balita na hindi raw pinayagan si Kai ng kanyang club, pero may pagtanggi ring lumabas tungkol dito. Sa huli, ang punto ni Coach Tim Cone ay simple. Mas mahalaga ang long-term health ni Kai kaysa sa window game, kahit pa home game ito. Ayon sa report ng The Manila Times, sinabi ni Coach Tim Cone na hindi ko siya masisisi. Mas mahalaga ang pangmatagalang kondisyon niya at kailangan namin siya sa World Cup. At kung iisipin natin mga ka-sports, tama naman di ba? Oo, masakit na wala si Kai Sotto lalo na't home game. Oo, gustong-gusto ng fans magkita siyang protektahan ang home court. Pero isipin nyo to mga ka-sports, kung ipipilit siya ngayon tapos lumala ang kondisyon, ano ang kapalit? Mas malaki ang problema. Bata pa si Kai mga ka-sports, mahaba pa ang kanyang career. Ang iniisip ni Coach Tim Cone ay ang kanyang sustainability. Hindi lang ngayon, kundi sa mas malaking laban, lalo na sa FIBA World Cup. Ito ang tinatawag na long game mindset. Hindi pa dalos-dalos, hindi nagpapadala sa pressure, professional, strategic, pang matagalan. At magandang oportunidad din ito para sa ibang big men ng Gilas na mag-step up at mas ma-develop ang depth at chemistry ng team. Ngayon naman, dito naman tayo kay Motor Mike. Hindi sarado ang pinto para sa kanya. Ngayon naman, pag-usapan natin ang player na ito. Sa panayam kay dating PBA Commissioner Noli Iyala, inamin ni Coach Tim na tinawagan sila ni Mike Phillips 10 araw bago ang practice. Pero ayon sa ulat ni Kinento Henson sa The Philippine Star, nasa US si Mike noon. 3 practice na lang ang natitira bago ang FIBA window at dito makikita ang pagiging system-oriented ni Coach Tim. Basketball is not just a talent. It's a timing, cohesion at system. Kahit gaano kagaling, kung hindi ka nag-sync sa sistema at sa mga teammates mo, posibleng maging disruption pa kaysa makatulong. Pero ang maganda dito, hindi sinira ang pinto. Mismong si coach ang nagsabing magiging parte siya ng team in the near future. Ibig sabihin, hindi ito rejection, timing lang po mga ka-sports. Again long-term mindset ito. So dito naman tayo sa usapang PBA. Pakitang gilas agad ang dating NBA player at TNT import ngayon na si Bol Bol. Bago pa dumating ang alien na si Victor Wembanyama, may prototype na at isa doon si Bol Bol. Isang 7'3", may handles, may outside shooting, may mobility. Sa ensayo pa lang ng TNT tropang giga, consistent ang shooting niya, hindi lang 3 pati 4-point line, kaya niya. Imagine that isang 7-footer na kayang tumira ng long range 4. Malaking bagay ito sa floor spacing ng TNT. May rim protection, may transition scoring at deadly sa pick and roll. So ngayon, magkano ang sahod ni Bol Bol? Walang official na ilabas na eksaktong halaga, pero based sa karaniwang import sa PBA Commissioner's Cup, $50,000 to $60 talaga per month ang sahuran. So kung itotal natin ang 3 buwan na conference, $150K to $180K po iyan. So around 8.4 million to 10.1 million pesos. At hindi pa dyan kasama ang mga bonuses, allowance, tirahan at incentives. Kung totoo man ang estimate niyan, malaking investment ito ng TNT. So ngayon mga sports, malinaw ang pattern. Kay Kai, health first. Kay Motor Mike, system first. Kay Bol Bol, immediate impact. Hindi minamadali ang future ng Gilas at sa PBA, papasok ang bagong level ng excitement. Long game, strategic thinking, solid foundation. At kung ganito ang direksyon, mukhang exciting ang mga susunod na buwan para sa Philippine basketball. Like, share, and subscribe at pahit ng bell para updated tayo pareho mga ka-sports sa mundo ng basketball. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball,
habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!